tol, paalala lang, ang mga opinyon, kalokohan at kwentong maririnig nyo dito sa podcast na to ay mula sa aming mga host at bisita lamang. Hindi ito dapat gawing basehan ng buhay, school project o rason para awayin mo mama mo. Para lang ito sa kwentuhan, tawanan at konting kalat na opinyon. Kung may matamaan, wala kaming pake sa feelings nyo. Joke lang, walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika maupo muna, tama man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast, dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. Let's get it. Kamusta? Kamusta? Uy, ano Uy. yung mga suot natin? Puta, ewan ko sa inyo. Basta ako, na-fractured ako. Naka-fractured din ako. Naka-fractured ako ng plead the fifth. Galing naman. Di tayo nag-usap-usap pero Siguro nasa dugo na natin ang pagiging Galing. Fratman. fratman. galing. Anyway, unahan na namin kayo. Itong episode na to, hindi tungkol sa frat. Nagkataon lang. Anyway, asan ba tayo? Nandito tayo sa Tijuana, Mexico. Mexico. Yeah. Mexico. Walang maambag eh, no? Andali. Anyway, kamusta ba ang ating mga buhay-buhay, guys? Ayos naman. Napakasarap ng simoy ng hangin. Ang sarap ng minsan, alam mo yung wala kang ginagawa. Nakakatamad din kasi minsan yung mga bagay-bagay. Parang feeling ko nga pinanganak tayo para magkwentuhan lang eh. Parang, alam mo, parang nung sinimula ko mag-podcast, kahit nung Rate My Bar pa, parang tinanggap ko na para dito ko eh. Ako mo lang nag-podcast tayo, parang ayoko na mag-rap eh. Parang ang dali kasi nito. Ang daming content. Isipin mo gagawa ka ng kanta, abutin ka ng ilang araw, minsan nga buwan eh, para pahinugin yung kanta sa tenga mo eh. Totoo, diba? tsaka mas mabilis yung pera dito. Then tsaka tol, 2 minuto lang yung magagawa mong content dun. Oo. Dito. Ito tagal, isang oras per content. Kasi ito pa malupit, iinom ka lang, bed ka pa. Oh. Oy! Wala, sa akin ba nang galing yun? Oo, di ba? Anyway, minsan ang sarap lang tamarin, mga ganyan. Hindi, Tol, bakit? nabibiroan lang kami. Oo nga, ba't nga ganun? Minsan may araw na parang ayaw mo na lang gumalaw. Talagang mapapakanta ka ng ano eh. Today I'm not, ano yan? Doing Anything. Today I feel like... I feel like doing. Today I feel like not Mali. Today Wala. I don't feel like doing anything. Anyway, yeah. Uy, parang ano yun parang team song ng podcast yun Pagod ka na ba? Sa harana. Tol, bakit? Pero minsan, tol, no? Nakakatamad. Kahit wala ka ginagawa. Oo. Alam mo yung nakahilata ka lang naman. Uy, ganyan. Nakatamad ako. Nakatamad. Pero sabi nga daw nila, ang success, yung mga araw na yun, para ma-reach mo yung success, ay yung mga araw na pakiramdam mo na hindi mo kayang bumangon. Pero... Tama ba? Nag-make sense Pero ba sinabi ko? Ano ulit? Baka pagalitan ka ni Josh Mojica niyan. Hindi. Pinarinig ka ni Josh Mojica. Ang success daw, yun daw yung mga araw na mararamdaman mong hindi mo kayang bumangon. Ayun daw yung Hindi mo magde-define kayang bumangon, pero pipilitin mong bumangon. Oo, parang to ganun. make productive yung araw mo. Ayun daw yung parang make it or break it, yung mga panahon na mararamdaman mo lagi na hindi mo kayang bumangon. Yun yung ano. Bumangon sa pagkakadapa? O pagkakalugmok? Hindi, O yung sa pagkakahiga. kama. Yung parang paggising mo, parang ano. Parang ayokong bumangon. Tamad ako pero may idea na papasok. Parang ganun ba yung gusto mo sabihin? Hindi, parang- Gulo-gulo mo kasi. Hindi. Either magpapakain ka dun sa katamaran na yun. Katamaran, oo. Or pipilitin mo pa rin. go, Papasok dyan yung go. kay Isaac Newton na the body at rest stays at rest. Oo. Pag gumalaw ka, tuloy-tuloy na. Tsaka yung Also, yung the family that prays Prays together. together. Stays Stays together. together. Ano yung sa family brand? Pang- Di lang pampamilya, pang sports pa. Wala na yata nun eh. Meron pa. May family meron brand na wala lang commercial. No? Pwede sila maglapag dito ng ano. Alcohol. Alcohol. Pwede. Yeah. So speaking of alcohol, pagtagpi-tagpi na lang natin. Oo, ganun Speaking na lang. of alcohol, pukin na ina, isipin mo tol, yung germs, 99%. 99%. 0.9. Walang perfect sabi nga no? ni Bossing Alex Calleja, ba't hindi niyo mapatay yung 0.1?
kapiraso na lang yun. Oo, bakit hindi niya mapatay yung point 1? Kasi there's no such... Ay! There's no such thing Ay, as hello po. 100%. Hello po. Tita. Ay, Ito po. ay, Aso po. ay, san? Hindi po. Ihatid mo si tita. Saan? Wild dog na po ang aming kaibigang aso dito. Sige, Ay, gusto baka ko. hindi mo mapigil Kaya ayoko kasama yan, pukang inang yan Tatakot din ako dyan Uy, iyak. Hindi, okay na. Okay na. Kalmado. Hindi lang siya Kalmado sanay na. sa... Siyempre, hindi natin ikakat yun. Diba? Para mapanood Bro nila. as fuck. Unfiltered. Hindi, nagalit kasi nakapula. Oo, parang sa bull, diba? Tol, yung Toro. Yung behavior naman ng toro na yun, hindi naman yung pang toro lang. Oo. Anything sa animal animals. kingdom na parang feeling nila distracting yung... Ano ba ang pinakang parang science doon na bakit nagalit sa pula ang yung bull? Kasi ang red kasi parang mainit sa mata nila. Wala Huwag niyo ako idea. ikot Naisip ko lang. Wala idea, pero parang appealing siya sa mata ng mga toro eh. Pwedeng siguro. Kasi sinasabi pagkain nila na yun. pag yung prey, di ba yung prey, nakikita ng predator, parang nararamdaman niya na yung ang tawag doon, yung heat ng blood na natatakot siya sa'yo. Parang nararamdaman daw nila yun Hindi kaya may connection yun doon na pula, parang feeling nila, predator to, prey to, kaya ko to. Gets mo? Kung hindi, hayaan nyo na. Di ba? Pero nakakatakot naman si Sansan. Hindi. Ano lang siya, pag nakakita siya ng mga bago Yung sa gums, mata no? niya. Di wild Huwag dog kang yan. gumanyan, Gab! Inaka. Pero sobrang lambing ng aso na yan. Oo. Pero wild Okay dog lang yun. talaga. Okay lang kahit hindi. Wala akong balak alamin. Cute nga Tignan mo. May mga pets ba kayo? Obviously, ikaw. Meron naman. Ikaw rin, si Si Lucky. Pero wala na si Lucky. Walang balak makita siya uli, sundan. Kogo ko ba? Ay, Ayaw mo okay. siyang makausap. Malas ni Lucky. Ano yung best friend ko yung aso ko na yan. Pero syempre... Siya ba si Julius, John Julius? John Julius. Kaklase ko ng high school yun. Elementary. Yung aso mo? Hindi, si John Julius. So, nag-aaral. PCU ako eh. Kala Kala ko ko sa NU, Bulldogs. Grade 2 hanggang second year high school. Stig. Ang angas mo pala, nakapag-aral ka pala Oo. Rich kid talaga, no? Hindi, Nag-aaral. tsaka may iba lang. Root chapter ko sa Tau Gamma, PCU talaga. Easy. Talaga. Ako kasi community ako nagsimula TYM. Sa UBB sa Barangka sa Marikina. Then nagpa-senior na lang ako sa UBELT sa Centro Escolar University. Long live pala, tol. Tapos after ko noon, napasali ako sa La Consolacion College, Mindiola, Manila. Binanggit lahat ng chapter. By the way, galing nga pala ako sa PCU, tapos nag-found ako sa Arellano. By the way, High school. yung Salako, founder ako doon. Wow. So pares pala tayong founder. Grabe. Tapos nagpa-welcome ako sa Letran. So yan. Syempre. Ikaw, Gab, kamusta maging member? Future elder ako. Future elder. Pero shoutout sa mga brads. Hindi to fraternity episode Pero shoutout sa lahat ng brad. Alam ko medyo nagkakagulo-gulo ngayon dahil sa kung ano naman pinapanigan pero wala tayong pakialam. Well, I mean, kami at least wala kaming At the end pakialam. of the day, mag-abroad pa rin tayo. Oo. Shoutout pala, Provident Chapter. Eh. Anyway. Random. Ang ina mo kasi bigla ka nag-PCU Anyway, Ano ba yung pinag-usapan kanina? Nawala na nga. nakakatamad yung Nakakatamad. family brand. Hindi nakakatamad. Alcohol. Ayun nga, sabi yung napanood ko si Sansan kasi. idol Naligaw Alex ako. Calleja. Tayo na bakit yung 0.1% ng germs hindi mo mapatay-patay? Di ba? Ano? Kaya lang, emal ako. Ayun nga, kasi nga, there's no such thing daw. Sa 100%. Parang ganun. So, lahat ng percent na yan, hanggang 99.9 lang. I doubt. Kasi dito sa lamesa na to, maglagay ka ng 10 mansanas. Technically, 100% yun ng mansanas na yun. Pag kinain mo yun, that's 100% na finished apples. Diba? Doon sa area na yun. Naalala ko lang yung kanta. Picking up the apple, put it in your basket. Anyway, so
Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ewan ko rin eh. Yung utak ako hanggang ngayon, nandun pa rin kisansan eh. Natakot lang hanggang ngayon. Dama ko yung takot eh. Iba-iba na lang tayo ng topic. Ako, ano sa akin? Sige, sabay-sabay natin mag-usapan. Debate. 1, 2, 3. Ako, Grabe rin yung katamaran. yung puno. Yung katamaran kasi, minsan ayaw bumangon na. Tamad yung germ sa'yo, tol. Ikaw, yung- yung sansan sa'yo. Ikaw, Ikaw yung apple mo. yung apple. Game, sabay-sabay. wala. Tol, mga tol, pasensya na kayo. Sige, tataytelan na lang namin tong datamad episode. Natamad Kasi yan. gumising kami ngayong araw na to, tinatamad talaga kami mag-record. Totoo. Pero, tol, meron na kaming obligasyon sa inyo. Oo. Anong tol? Kada? Kada. Mga kada. kada. May obligasyon na kasi Kakada? kami sa inyo. Kasi nagkagalit kasi Kakada. kayo eh. Kabarkada. Ba't Mga- di na mga kabarkada? Kada lang. O sige, kada. Malayo ako sa branding. Kada lang. Mga kada, may obligasyon na kami sa inyo at alam namin yung iba sa inyo hindi makahinga kapag Totoo. hindi kami nagsushoot. Yung isa at hindi kami sabi, nagpo-post. ma-hospital na daw dapat siya eh. Kamunti ka na siya ma-confine. Meron pa nga Kailangan talaga kanina. natin mag-upload pag ganun. Social responsibility na to eh. Oo. Kailangan sumagip tayo ng buhay. Oo. Totoo. Alam mo, minsan di pa rin ako mapaniwala eh. Hindi pa ako tapos. May nabasa ako kanina. may nabasa germs ako kasi. kanina. Na yung ano daw. Na yung, may nabasa ako kanina na niligtas daw ng pag-click niya raw ng YouTube may bagong upload. Road rage na dapat daw siya kanina. Oo. Masasangkot na siya sa road rage. Ituloy mo na yung sa'yo. Di pa rin ako mapaniwala kasi minsan may mga nagko-comment. Parang sila na lang daw nagpapasaya sa atin. Ay, tayo na lang pala yung nagpapasaya sa kanila. Ang galing din eh, no? I mean, Galing Nakakatuwa, no? Pero sa music naman, nakaka-receive din ako ng mga ganong messages dati. Totoo. Pero yung sa podcast kasi, halatang nanggagago lang naman tayo sa karamihan ng episodes At natin. least for us. Oo. Pero pag nilagay mo kasi sa POV nila, halimbawa, yung mga OFW abroad, Oo. na nalulungkot talaga, yung parang namimiss nila yung mga barkada nila. Pag pinapanood nila tayo, parang, yung iba, hindi sila nakukontento sa phone lang, no? Sa TV talaga nila tayo pinapanood, parang, Meron ako. hindi pa ako tapos. Okay. Pinapanood nila tayo sa TV. Tapos, minsan pag nagiinuman sila sa laptop, Oo. meron, naka-cellphone, pero bumabiyahe. Oo. Di ba? Okay na. Kayo guys, i-comment nyo nga kung saan kayo madalas manood. Para at least alam natin, may kung sa data. cellphone, Oo. sa tablet, sa TV, o sa... Suggest nyo rin ba, masasuggest nyo ba na mag-try namin mag-podcast na patayo yung video? Huwag Hirap natin nun, gagawin di tayo yun. kasya dun. Ngayon mo, sa akin palang kulang eh. Gusto mo lang ako ipahiya eh. Siksikan tayo lahat. Totoo. Di bago na yung cover art natin. Tapos si Gab, panay message, sabi niya, palitan niya yung picture ko, Keng Koy. Sabi niya, Naka-upload na, tsaka pa ako palit. Tangina lahat kasi kayo nakaharap, ako lang pinatalikod eh. Ito kasi yung logic Hindi, dyan. kasi nga malapad tayong dalawa. Oo. Ayun lang yung Kailangan picture ko mo sumide na. view. Hindi, Oo. kailangan mong tumalikod para makapagtago ako sa likod mo. Tignan mo, hindi ako masyado malapad doon. Oo, kasi ang request ni Tiny, kailangan magmukha daw siyang hindi masyadong malapad. Oo. So, yun yung Sinabi ko pinili. kasi kay Chris, iharap mo si iharap mo si Tiny. Kaya pala tinatakpan mo ako. Sinadya pang picture na gusto niya, inakataas yung kamay niya, idinatakpan yung mukha Oo. mo. Sabi ko kasi, natakpan yung mukha ni Tiny, ilagay mo lagay mo ako sa likod. Yun pala, Ayaw pinapaharap niya nga. mo. Yeah. Oo. Tol, kailangan payat ako. Para, ay na, doon na nga sa cover photo magiging payat Alala eh. mo yung may nagpapa-shout, Putang ina. may nagpapa-shoutout sa atin, tapos yung camera angle gusto mo na sa taas para hindi Medyo chubby. Hindi tayo ulit. Tol, aminin nyo, kayong mga chubby guys, pag medyo top shot, medyo payat ka ng konti. Payat. Ah. Oo. Kaya next episode, Sorry, hindi ko alam magpa-podcast mga kami ganyan. naka-drone. Ka-drone. Naka-drone kami. At literal nakasama kayo kasi habang nagpa-podcast kami, Lumilipad kami nakikita yung mga kasama bahay nyo. kalapate. Kalapate daw. Lumilipad kasama May yung haharap daw kalapate. na kalapate Yung kalapate na may USB. May Ang flash hirap drive. nun, tangin na kung drone kasi madalas tayo malobatan ng camera eh, di ba? Tapos kaya Ay di, scavenger hunt na lang kung saan bumagsak yung drone. Ay naman, malakulangot lang tayo doon sa drone. Hi. Again, sorry, tamad episode to. Anyway, balik tayo dun sa mga gaya mga OFW na gano'n. Minsan, kahit nung sa mga music na nilalabas natin, up until now, nakaka-receive ako na yung music mo, savior ko. Oo. Tapos iniisip ko, saan ka niligtas ng where you from? I'm kidding aside, sinasabi nila yung mga specific na kanta na hindi naman nag-hit, pero may specific na mga taong nasasapul eh, no? Nakarelate. Parang ganyan. Kagaya kahapon, may nagtag sa akin nung kanta namin ni J. Ras, yung kapatid ni Just Hush.
tagal na nun. Ang title nun, 2, yung number 2. Sabi niya, gandang-ganda talaga ako dito. Pero hindi ko alam kung bakit. Tapos nag-reply ako. Sabi ko, ako alam ko kung bakit. Tapos may nag-reply din. Kaming lahat alam namin bakit. Kasi yung kanta na yun, pangkabit yun eh. So ibig sabihin, may number 2 ka. Gets mo? Ako kasi sinulat ko siya out of, yung pure imagination. Yung parang, tangin na nagising kayo sa umaga, puta, magpipiling pogi ako. Kunyari, ganito. Kunyari, ganyan. Alam mo, minsan may ganun tayong mga di ba? O sige, kunyari, superhero ko ngayon. Anyway, going back. Alam mo, isa sa mga magagandang nakikita ko sa podcast, parang dito kasi, ito yung platform na parang nagiging authentic lang talaga tayo sa sarili natin. Hindi yung... Walang Kasi in pretension. reality, yung mga kadamihan ng mga ina-idol nilang mga celebrity, mga rapper, or sino pang mga personality, kasi napoportray ng mga tao na yon yung gusto nilang image. Pero pag nilapag mo sila sa mga gintong podcast, makikita nyo, hindi rin naman sila super, kala mo mga superhuman na di tinatabla ng bala. Pero pag nakausap na sila, kasi kami nakakwentuhan din naman namin, mga tropa namin dyan ng mga, alam nyo na, Mga gangster. mga putok na yung pangalan. Kumbaga, Pero ginto rin naman sila. Kumbaga, kung ano man sila, ibang storya ng buhay nila, labas kami doon. Kumbaga, pagka nakausap, kasi yung iba, kagaya ng mga ibang comments, natatakot ako sa inyo, akala ko ganyan kayo. Pati rin yung mga nasa mundo ng gangster rap, let's say, na natin, price tag. Tsaka yung mga ibang tropang rappers na nasa circle ng pagiging, ng gangster rap. Pag kinausap mo sila sa tunay na buhay, maayos naman sila. Tsaka may komedyante rin sila, nakakatawa rin sila kasama. Di ba? Yung iba nga malalambing pa talaga eh. Ay. Uy, Pero kami ni Price Tag, kahit itanong nyo siya, ang paborito namin yan, One More Chance, ni Bea tsaka ni John Lloyd. Totoo. So, yung mga ganang bagay. napoportray lang talaga ng image. Tsaka hindi sila masyado nag-aano sa mga... Pero that is something na kagaya nun. Kagaya namin, sinabi namin sa inyo, never kami nag-claim ng gangster. Kasi hindi kami ganun. Flatman Pero kami. for them to claim that, kasi alam namin, in real life, may mga gang sila. Gangsters talaga sila. Diba? Mga nagko-comment na binabash kami, binabash yung iba. Alam mo yun, minsan hindi mo rin naman alam yung pinagdadaanan ng mga tao o pinagdaanan. Diba? Parang minsan kasi ang mundo ng social media ay masalimuot. Masalimuot. Masalimuot in a way na minsan hindi ka bashable pero ang dami bumabash sa'yo, Vox Populi Vox, ibabash kita. Kasi ang dami nang babash sa'yo eh. Mga sumasabay lang din sa mga nakikita na, ay bashable to. Makikibash nga rin ako mga ganun. Kumbaga, pero munting paalala lang mga kada, hindi lahat ng i-bash mo ay hahayaan lang yun. Huwag ka lang magpapakita sa tunay na buhay. Kasi kung sa internet kaya mong gawin yan, pagdasal mo na hindi kayo magkita. Hindi, pwede naman sila magkita. Kung kaya mong bitbitin yung itlog mo rin, na humarap sa kanya at ganun pa rin siya in public. Hindi ko sinasabing walang kaya, pero may mga gumagawa na, may mga kaya. Meron. Pero ang point ko, kung minabasa nga akong post 2026 na, kung ang mindset mo ay about pa rin sa pagiging violente, manood ka na lang ng Kada Kwento Podcast. Mag-enjoy na lang tayo dito, di ba? So, yung tipong kakalabitin mo na yung baril, ibababa mo na lang at makikinig ka ng apples ni Maricar. Apples? Picking up the apples. Di ba? Di ba nakalma ka? Ganun. Ang sinasabi ko lang, since tamad episode nga to, minsan tol nakakatamad magpatunay sa mga tao. Ayun din. Totoo yun. Iwan ko na, putang ina. Di, tsaka kung pwede nga lang, pigilan na lang yung sarili nila sa pambabash eh. Kasi iba-iba yung malabo yun. tolerance ng tao. Miski tayo ng babash din naman tayo. I mean, at least sa mga viewers, yung mga nakikinig ng Kada Kwento, at least makapagbahagi tayo ng mensahe na hindi lahat mataas yung tolerance sa mental health eh. May mga nagsusulat. Believe ko yan. Mababa Pero talaga. alam na nila yun. Nakakaawa lang din yung mga tao na pwedeng nilang makaambag sila sa ganun. Talaga malaking Kasi, impact ang pambabash? Bashing, bullying, sa mga ganun. Kasi ang positivity, di ba, naambag din yan. Sige, ang negative din, nakakapag-ambag ka rin ng negativity sa mundo. So, yun yung iambag mo sa mundo, medyo mag-isip ka na lang na wag na lang. Parang ito lang yan. Mas gusto mo ba mamahagi ng bulok na apple kaysa sa sariwang bagong pitas?
Oo. Anong magigain mo pagka naipamahagi mo yung mga bulok na mansanas tas kinain nila? Masaya ba sa loob? You get it? Hindi nyo gets. Hindi, unique ka na. I get it. Unique ako. Siguro ano lang din, gusto ko lang din siguro sabihin na Sevenfold Club. Ito, suot ni Maricar. Suot ko. Pakita mo yung likod. Hirap. Ganun ka lang. Teka lang, kasansan eh. Sabay tayo. Papakita ko rin yung suot kong frat shirt, Plead the Fifth. Ayan. Cheng! So makikita niyo yan, www.sevenfoldclub.com. Ito yung pinaka gusto kong design. Okay. Pero alam nyo ba, Sa panahon ngayon. may merch din ako, ang www.salute-official.com, ang Salute Lifestyle. Marami kaming iba't ibang releases dyan. Wala lang kaming frat shirts though, pero still, meron kaming website na pwede nyong bilhin. Bilhin Yan yung ang website. Hindi pa tapos ang mga merch. Para kayong point 1 ng germs eh. Hindi pa Gagi, tapos speaking eh. of germs, takin na dahil lamok dito ha. May germs Kanina yun? pa ako kinakagat. Germs Hindi. yun? Ano, parang hindi siya germs. Parang, sige na, pahiyain niyo na ako. Ganun naman lagi. Hindi, nagtatanong lang kami kasi baka hindi namin alam. Sige, Speaking ano. of germs and the likes. Okay na ba? Hindi pa rin eh. Hindi pa rin ba? Kasi ang mga mga amoeba, gano'n yung mga germs, no? Ano yung okay. Alam Amoeba, ko mga yun. pathogens. Oo. Anyway, so Ang talino mo talaga, no? nag-aaral din kasi ako. Oo, ako din naman. Nag-aaral din tayo, di ba, Gab? Kahit pa paano. By the way, nursing ako eh. Ang tinig ko. RN ako. Totoo nga. Rejected nurse. Anyway, So RN ka. Hindi. Ay, hindi. Nurse. Ano ba yun? Sino ba yun yung sinasabi na pinandemonyo mag-rap? Pero yung course mo, nurse. si Apok. Siya ba yun? Ano ni Apok? Shoutout kay Utol Apok. Nanonood din ako ng podcast niya minsan. Nakakatawa. Yung may mga nakamaskara silang guest. Mga pokpok. Mga guest nila. Mga prostitute na tinatanong nila kung paano yung kalakaran. Ganyan. Pero nakamask naman. Yeah. So magsuportahan lang tayo ng craft ng lahat. Basta ano. There's nothing wrong with supporting other people's craft. Same naman sa mga subscribers Tsaka natin. nakikita nyo naman yung mga creatives dyan nanggaling sa puso nila yung craft na binubuo nila eh. So makikita nyo naman na... Pero yung iba galing sa pusod. Baho. Hindi naman yun yung gusto kong context eh. Kasi sabi ko may mga content creators na pa-sexy na nakalabas lagi yung pusod na nakatupi sa CR tapos naka-peace sign sa salamin nagmi-mirror selfie. Sabi ko nga, pag namatay siya, ano na lang picture gagamitin sa ano niya, sa funeral ko? Wala, AI. Hindi na lang may kada kwento. Ano yun? Paano yun? Yung kada kwento, natin. Nakaganon ako. Anyway, tangina nyo eh. Okay guys, so how do you handle chururot? Ano yun? I handle chururut by having chururut every day. Hindi, yung money stress, paano nyo nahahandle? Especially ngayon. Money stress? Yup. O baka wala kayong stress sa money. Iba hindi. Iba-iba tayo eh. Ewan ko sa inyo kasi ako personally. Kasi dalawa ang klase ng Parang stress sa pera. Pakundo. Isang wala ka nun at isang marami ka. Oo, tama. Yung doon ako sa side na ang dami kasi. Sobrang dami na kaya nakakaproblema. Paano mo gagastos? Hingi kaming panggas Sinasalubong na ako sinisilip na ako ng gobyerno. Ganyan. Minsan gigising ako, hindi ko alam kung anong gagamitin kong kotse, kung yung sasakyan ko ba o hiram ako kay Gab. Joke lang. Pero tol, mahirap maging mahirap. Totoo. Kasi ang minsan sinasabi nila, ang root of all evil yung pera daw. Pero hindi naman daw. Which is, ang sinasabi nila ng root of all evil is yung wala ka kasi nun. Iba-iba ng ano Pwede din. Dahil wala ka nun, pwede ka gumawa ng masamaan. Yeah. So, Maraming kayo, paano nyo? Ang ginagawa lang naman ng pera is parang binuboost niya yung kakayahan mo sa mga bagay. So kung masama kang tao, ibuboost niya lalo yung pagiging masama mo. Kasi syempre ang pera, hindi siya, para sa akin hindi siya root of evil kasi tool lang ang pera eh. So kung mabait ka, expect mo na maraming maambunan ng yaman ng tao na yun. Pero kung masama yung tao na yun, tapos marami siyang pera, expect mo rin na pag nag-go against ka sa ego niya, The double triple yung...
magdasal ka na lang kung anong pwede niyang gawin sa'yo na wag sana, di ba? So, kaya napaka misconception din talaga ng money is the root of all evil. Pero, yun nga, may kasabihan din, you cannot serve two masters. At the same time. So, hindi mo rin pwedeng sambahin yung pera. Kaya, yun lang. At dito na po nagtatapos. Hindi, actually, may sense naman yun. Pero ang nagiging cliche kasi na, yun nga, yung pera, yung sinasabi nila na di ka kayang pasayahin ng pera mo. Pero nasabi na natin sa previous episode na you can use that money to Para maging somehow masaya ka. maging masaya ka. Diba? Portable. Pero tol, minin natin, at least, huwag niyo ako i-quote dito sa figures na to, pero feeling ko mga at least 85 to 90% ng problema sa mundo ay Pera. pera. Kawalan ng pera. Tsaka ano rin, Financial number freedom. one reason sa divorce. Marriage. Pera. Kala ko number one reason sa divorce, marriage. Pera din. Pera, hindi third party. Pera. Nagagawa ng lupa, ganun. Kasi conjugal di ba? Pinag-uugatan din talaga ng problema. Yung pera. Pero ang pera kasi ginawa yan, reward system. Kung ano yung nagawa mong tulong sa ekonomiya, you get a reward. Diba? Ganun. May nabasa ako kanina sa Facebook group natin na which is Kwentong Barkada yung pangalan, Kada Kwento Podcast. May isang nag-comment doon. Sabi niya, ano daw ba tingin natin kung lahat ng tao sa mundo mayayaman? Anong Utopia na siya. utopia na talaga, no? Pero kasi, again, Utopia, pero magkikreate din siya ng dystopia. Somehow. oo. Hindi. Depende. Na-reach mo na yung utopia, ibig sabihin, All goods ka na. all goods na yun. Pero Heaven kung na yun. lahat kayo na-reach nyo yung utopia, Heaven na yun. sino gagawa ng mga Na-solve mo bagay-bagay? na yun. Kaya nga utopia tawag eh. Hindi ka pa makakarating ng utopia kapag ka hindi mo na-solve lahat yan. So yung kung lahat ng tao mayaman, pwede siya mag-work kung mataas na yung utak ng tao, yung kamulatan, yung education. Kasi hindi mo ma-achieve yan kapag ka may kasi yung wala nang governance nun eh. Wala nang, di ba, So, anarchy. Maiko-connect mo yan sa anarchy eh. Na kung saan wala nang gobyerno, na ibig sabihin tayo, socialism. Kumbaga tayo, kaya na natin isolve yung problema at hindi na natin kailangan ng mediator. Hindi na natin kailangan gobyerno, lawyer. Kung Kasi mayayaman, matalino kung enough na tayo. mayayaman lahat. Doon mo rin ma-achieve yun eh. Yayaman ka na kapag ka lahat nga yun, solved na. Kasi hanggat yung mga ganyang problem, di nasusolve, paano ka yayaman? Pero technically, ang problem is hindi lang naman pera ang problema eh. Kasi meron nga mayayaman na malulungkot eh. Kasi Possible. technically, ang death, isa sa mga bagay na hindi kaya maiwasan. So, halimbawa, may loved one na nawala. So, kahit sabihin mo meron kang 35 billion, pero may isang nawala sa Longing pamilya ka, mo. ganun. Oo. So, Di na mababalik. so malabo pa rin siya maging, ano yung term mo, utopia? Utopia kasi, tol, wala na imposible. Yung namatay na yun, na-reach mo na eternal life. Pag ganun. Tol, not to cut you off guys. Naalala ko lang. Ewan ko kung nasabi ko na to before, pero Sabi mo na. wag na lang. Hindi, naalala ko lang, talking about my loved one na namatay kahit gaano ako kayaman. Dati, nung nire-recruit nila ako sa networking, nakita ko si Mark Dapiton. Sabi ni Mark Dapiton, ang dami-dami kong pera ngayon. Pero, tol, wini-wish ko na sana dumami yung pera kung ganito na buhay pa yung lolo ko. Para na-experience niya, ganyan-ganyan. Kasi sabi niya, kahit kung magkakaroon lang ng chance na kahit siguro, syempre pinapawera niya kami. So, ang gusto niyang sabihin na kung every minute magpapabayad ng 5 million, bibili ako ng 1 week ng lolo ko. So, do the math. Yun yung parang pampapower niya sa amin. Pero ang kinuha ko lang dun sa context na yun, yung no? Ano to? Walang sa pera ba? May Apple, mga ano naman. Apple, yung tungkol sa mansanas na Hindi bulok. ko lang masabi. Ibig Sa sabihin, kung anong kaya mong gawin ngayon, gawin mo na as much as possible, marating mo na siya kasi magsisisi ka kapag wala na yung mga... And let's go back dun sa topic kanina na tinatanong ni Maricar. Paano nyo hinahandle ang money stress? Ikaw? Siyempre, money stress, hindi ka pa naman naka-utopia mode. So, yung kawalan ng pera. Kung halimbawa, kulang sa pera, di maghanap ka ng pera. Gumawa kang paraan.
Sali ka mga Trabaho ka. money hunt, ganun. Abang-abang ka sa mga Yung influencer. trabaho ka, gumawa na something. Kasi wala namang mangyayari kung di ka kikilos. Asan yung blessing? Asan yung blessing? Di ba? At least, yung mga yun nga, gumawa pa rin ng paraan eh. Yung appearance nila, di ba? Doon sa money hunt, yung pag-join nila. I mean, may So, nananalo. to cut the story short, man the fuck up. Tumayo ka dyan, maghanap ka ng hustle. Pagkakapiraan. Ikaw, parang pares lang naman talaga. Yun din ang sagot Money natin. stress. Di naman sa pero hindi ko priority yung pera. Kasi nakaka-stress pag iniisip mo lagi yan. Sabi nga ng ate ko, you don't chase the money, you chase the passion. Kasi money will follow eh. So, ever since talaga, syempre kasama din yung belief ko din. Sa akin na lang yan. Pero parang... Believe mo nga eh. So parang pinoprovide na lang siya sa akin eh. Hanggang ngayon, di ko pa rin maintindihan eh na bakit nagkakaroon pa rin ako Tol, eh. may tanong ako. Tungkol dun sa don't chase the money, parang chase the passion. Meron kasing kasabihan na walang passion kapag Wala na. wala ka na, tol. Yung tipong talagang nasa laylayan yung ikaw yung breadwinner, nasa laylayan kayo. Kahit ikaw yung sobrang galing mong singer, halimbawa, may talent ka talaga. Wala eh. Tapos Hindi siya kailangan applicable mong- sa lahat. Oo. Pero syempre sa... Let me use that logic, Gaba, sandali, not to offend your bitch ass. Ganito, wag na tayo lumayo kasi somehow, somewhat napatropa rin ako sa mga tattoo artist. So, naging issue sa kanila yung mga ibang artist na binababa yung presyo ng gawa nila, ng minimum nila. Nagkakaroon ng away-away online. Sa lahat man, sa graphics. Oo, sa lahat. doon na lang tayo sa tattoo. Kasi nagtayo ako ng tattoo shop dati. So, mas kaya kong mag-speak tungkol doon kasi may tattoo shop ako dati. So, ayun. Pero, yung mga sagot ng mga ibang, hayaan nyo siya kung yan yung gusto niya i-presyo sa gawa niya. Hindi naman naapektuhan yan yung presyo nyo. Pero sasagot yung isa na naapektuhan kasi iniisip nila na ganyan lang yung presyo ng Pero, may sumagot na, ano bang alam mo sa pinagdadaanan niya? Paano kung wala na sila makain? Yun lang yung kaya niyang gawin. Diba, papasok din dun yung sinasabi na na hindi ko alam yung kasabihan, pero papasok yun dun eh. Diba? No, di ba kagabi may pinag-uusapan tayo yung sabi mo na meron ka mga friends na yung passion nila tapos binitawan nila. Oo. Ang dami kong kaibigan na gusto kong atakin ulit. Kasi nauna pa silang gawin tong ginagawa ko bago ako eh. So may kaibigan ako, director siya. Siya yung gumawa ng ibang music videos nila Abra. May short film sila na nanalo ng award. Tapos ngayon binitawan niya, nagsisurf-surf na lang. Tapos may kaibigan ako, ito yung kumanta ng intro theme song ng Kada Kwento Podcast. Bago pa ako gumawa ng music, nagbabanda na to, pinapanood ko to sa mga gig niya dati. Tapos binitawan niya rin yung pangarap niya. Pero technically, magaling talaga yung Brad yun yung hype na yun eh. So, Ayop ka, tol. hindi, lagi ko kawayan nung college kami. Pero yun nga, ang dami kong kaibigan na malalapit sa akin hanggang ngayon na sobra grabe yung passion nila na hindi nila alam na inspire nila ako in some way. Na ngayon ginagawa ko na lahat ng ginagawa nila dati. Pero yun nga, kasi parang sa akin kasi, hindi ko malalaman na kaya ko pala kung titigil ako. Diba? Technically, hanggang sa tumanda ako, hindi ako nag-give up eh. Na kahit parang paubos na yung pera ko, ginagawa ko pa rin siya ng ginagawa. Pero, tapos naambunan pa rin ako. Papasok dyan yung kasi, kaya mo. Merong mga tao kasi Kinaya ko. Oo, merong mga may mga tao kasi na alam mo yung phrase na responsibility or obligation kills passion. Oo, totoo. 'Di ba? Totoo. Kasi paano yung mga kailangan ko magtrabaho. Mga breadwinner. Hindi ako Mga breadwinner. kasi tayo mga sumugal tayo eh. Ako, wala na akong pambayad ng bills. Pero nag-resign ako. Sabi ko, tangina, mag-rap lang ako, meron yan mapapala. Kasi may natatakot din na gustong sumugal pero hindi Hindi, nila... merong hindi Nakakatakot natatakot. talaga yun. Meron wala talagang choice. Wala kang choice, meron siya. Yun yung pinupunto ko na yun. Kailangan niya talaga gawin yung bagay na to. Iwan yung isang bagay, yung passion niya. Kasi kailangan niya ng stability. Exactly. At Iba pa the rin, end of the iba pa rin month, yung passive income. at the end of the month, meron siyang kailangan bayaran. Yeah. Ganun. Yun yung sinugal ko. Kasi mabot ako sa point na wala na akong pambayad eh. Wala na akong, tapos bagong panganak yung anak ko si Chloe.
Ayun na, kung kani-kanino ako ng heram na ng panggatas. Parang ang tingin sa akin ng iba, tayo na, wala ka ng panggatas sa anak mo, nag-rap-rap ka pa. Tapos may mga malalapitan kang putang inang andadamot. 500 pesos, hindi ka pahiramin. Alam mo yun? Pero kasi may mga taong ganun na estudyante lang siya ng time na yun. Oo, pero tol, 1,000 yung nasa wallet mo. Sabi ko, pera mo na ng 500. Makakauwi ka pa rin naman sa 500. Sweldo ko bukas, babalik ko. Sino? Hindi ko kilala yun. Wala eh. Sabi wala. Anyway, so yun nga, hindi naman sa takot ka lang. Nakakatakot siya in a way na pag nag-fail ako dito, anong mga papakain ko sa anak ko, alam mo yun, yung mga ganun-ganun. Pero good thing nag-work. Pero hindi siya para sa lahat. Hindi siya para sa lahat. Bakit ganun, no? Halos lahat ng bagay sa mundo. Ang ganda ng parang- transition mo nun ah. Oo, hindi. Parang, Eh, ikaw ba? Hindi mo nga sinabi yung sa'yo eh. hindi, pagka-monster, same lang naman eh. Parang, halimbawa, kapag alam kong due date, no, parating na si Judith, parang, bala na, gano'n na lang. Tapos yun na. Magugulat ka na may pambayad ka na. Ganun lang. Ayoko kasing iniisip lagi yung problema eh. Kaya tingnan mo, na ako 64 pero mukha pa lang ako 24. Siguro, ang hirap din paniwalaan, pero paunti-unti na ako naniniwala sa manifestation. Yes. Ako naniniwala ako dyan. Law of Ako attraction. talaga. Ever Talaga since. ba? Hindi, totoo. Actually, sabi ko nga noon, mahilig kasi ako, high school pa lang ako, mahilig ako mag-daydreaming. Tapos tawag sa akin ng mga classmate ko, director. Kaya wala akong friends, wala akong kagrupo nung first year high school, parang ganun. Wala akong kagrupo nun. Tapos lahat sila meron. Kasi gusto ko nasa isang gilid lang ako, tapos nakayuko. Mysterious lang, no? Hindi, Nagawa soon mo dyan, ako. wala lang to. Nananaginip sa gilid. Oo, basta nag-i-imagine na ako ng mga bagay-bagay sa mundo. Tapos lahat iniisip ko na balang araw magkakaroon ako nito. Lahat ng inimagine ko, lahat yun meron naman ako. Kaya yun, parang feeling ko, minsan yung manifest talaga, hayaan mo lang siya. I-manifest mo lang siya, pero wag kang magbibigay ng timeline. Kasi magugulat ka, ando na siya. Ganun. Pero hindi yan malalayo sa mga tropa nating nanonood sa atin na natutuwa sa atin eh. Kagaya ng mga nasa abroad nga. Babalik ako sa OFW. Kasi karamihan ng nababasa kong comment doon mga Sige, OFW. dali mo para yung transition nandito pa rin sa utak ko. Ay, hindi ka pa ba tapos doon? Hindi, okay na. Yung kanina dapat eh. Tuloy mo sa OFW. O yung OFW. So, problema rin naman yan mga pere. Kahit sinasabi na, kala nyo lang pag nasa abroad, ganyan. Totoo naman yun. May mga kaibigan tayo abroad na alam din naman natin na yung finances nila hindi rin naman ganun kaganda. Baga, lang sila. Yung parang check by check lang din yung buhay nila. Ganun. Actually, kaya nga sila sumugal eh. Nagtatrabaho nga lang ako sa Burger King dati sa Saan? US eh. Sa US. Okay. So, Season 2, first US mentioned. Alright. okay. Okay, balik tayo dun sa transition. Okay, balik tayo sa tropo ni Gab. Para di lang ako nag-isa. Kunyari, i-acknowledge natin yung transition ni Maricar. Hindi, yun na ang iniisip ko, no? Bakit halos lahat ng bagay sa mundo, kailangan ng tao, hindi sila pantay-pantay, no? Parang Alam bayag. mo yun? ano? Parang Parang hindi bayag. dapat pantay-pantay. Bakit hindi pantay-pantay? Hindi Diba? pwedeng bayag ang Hindi pwedeng pwedeng pantay ang bayag. Parang Bakit ano? hindi pwedeng pantay? Parang ilong ni Saan Tiny. ako kasi nanggaling pa sa yung sasabihin ko kanina eh. Teka, parang ilong ni Tiny. May Yung isa isa may may buhok. tutsang. Teka lang. Kabila. Pinasok. So, i-reel ko po yan. Pasensya na kayo. Kaya nung nakaraan sabi ko, Tol, baka may tutsang ako dyan, ako-close up mo eh. Wala naman daw. Sininghot ko na eh. Kalimutan ko mag-trim. Pugi na nga. Tamad din nga ngayon eh. Kalimutan ko kasi nagsabi nun eh. Puta, pag may tutsang alam mo may ipis ng paa sa ano. Hindi. Minsan nung... paano ipis? Ipis ng paa? Tangin ang transition yan. Nung college ako, pagka ganyan, nasabihan ko, Happy Fiesta. Parang may mga pabitin eh. Happy Fiesta. Anyway, Ayun nga. Grabe yung topic mo. Tangin na, wala na. Di ko na alam tuloy. Ano ba yun? Basta yun lang kanina. Yung hindi pantay. Oo, Pantay. bakit parang hindi sa lahat ng aspeto sa buhay, bakit yung mga tao kailangan, ay, hindi naman kailangan, pero hindi talaga magtugma eh. Laging hindi pantay. The opposite attracts. Wala siyang Hindi ko kinalaman. naiintindihan. Hindi ko rin naintindihan. Ito, hindi pantay-pantay lahat ng tao. Lahat ng tao, hindi pantay-pantay. Oo, Dapat. parang, alam mo yun. Bakit daw? So kung pantay ang lahat, Masasabi mo bang, kung hindi ba pantay ang lahat, masasabi mo bang pantay lahat? See, if life is unfair, If life To is everyone. fair, Would you say life is fair? Parang yan na rin yung tanong mong paano kung lahat mayaman. Ang pinakatanong oo ay nga, ano? sa bagay. Tama. Oo nga, no? Okay. Kasi equal na lahat pag ganun.
Totoo. Pero yun nga, mabalik tayo since napag-usapan naman natin yung pera kanina. Talagang nagiging sansan. Hindi, kilala niya na yan si Kuya. Sige, bitawa mo. Nagwawala yan. So, Mabait yan eh. O, game na. anyway, so yun. Baka sa'yo lang nakafocus yan ha. Sa mukha mo lang. Napindot ko kasi yung screen so baka nawala sa focus. Sinigurado ko lang. Okay. So, ayun. Yung nagkakos ng depression din kasi talaga ang pagkakawalan ng pera. Siyempre. Diba? Lalo na bills. Man. Paano yung kakainin mo kinabukasan? Tol, ito ang mga typical na pinoproblema ng isang typical na Pilipino. Unless mayaman talaga. Bills. Rent. Pagkain. Tuition ng mga bata. Project ng mga bata. Baon ng mga bata. Totoo. Ano pa ba? Dami. Pero alam mo ang gusto ko sa Pinoy, kahit sobrang daming problema, masasaya pa rin. Diba pag baha na lahat, puto, nagiinuman pa sa baha. Swimming. May table pa eh. At saka lalong sumasarap ang baha kapag ang inuman ay merong. So, ayun lang naman. Yun ang magandang trait ng Pinoy. Oo. Masaya yun lang. Grabe na yung mga nangyayari sa Pilipinas pero kahit paano yung mga Pinoy yan. Kung papipiliin kayo ng ibang lahi, Sumasaya pa. Ako, Russian ako. Gusto ko ng Russian tsaka Moroccan. Europe na lang din ako. Ano ba kasi tanong mo? kung papipili ako, anong pangit din eh, no? Hindi, kung halimbawa hindi kayo Pinoy. Lilinawin mo kasi. Okay. Gusto namin lahat. Basta Russian ako tsaka Moroccan. Sabihin mo hindi, bes. Zik. O ba't ako inaano mo? Tinatanong ko. Yun na nga. Hoy, sumagot naman kayo. Lahi daw. Kung hindi kayo Lahi. Pinoy, anong gusto nyo? Japanese. Blurred yun eh. Japanese. Ako gusto ko maging Japanese. Ako kahit saan sa Europe. Japanese ka na. Nande Huwag ka na basta magawin din, bro. Tol, Korean yun eh. Kumain ako dati sa Ogani. Tangina yung mga kasama ko sa pilang waiting, mga authentic na Korean. Mga usapan nila tangina amazing eh. Oo. Mga usapan. Huwag ka na sa pagod. Tsaka malakas yung boses kasi nila. Huwag ka na. Tangina si Sansan nakatingin sa akin. Tulog. Naantok na nga eh. Anyway, so yun nga. Ang point ko lang naman masyado nang magulo yung mundo, tol. Piliin na lang natin maging nice sa mga tao. Guy. Diba? White Knight? Hindi naman, tol. Kasi ako, magaya ko. Pero Maging nung nice nakaraan guys na may pinapatulan siya sa comments. Sabi ko naman sila eh. Hindi, ang pinaka-the best kasi talaga, maging mabait ka na lang sa kapwa mo. Kahit Yun yung sinabi masama ko. yung... Nice lang yung sinabi ko. Kahit masama yung ginagawa sa'yo, matuto kang Kill them with umintindi. Kahirap Kung yun, ikaw- Maricar Kill them with Ako ewan kindness. ko, Ganun. hindi ko kaya talagang mainis eh. Hindi ko Mabait, kaya. Naturally mabait. Parang kahit anong masamang... Pinapagalitan mo nga si Jimmy kanina eh. sabi ko magdabok na lang sila kasi Hay naku, manood kayo ng news para alamin yung nangyayari. Wala nang gagamit ng kalan ha. I-off lahat. Yung induction, ilabas. Diba? Hindi daw siya marunong mainis. Hindi, syempre kailangan nila magtipid. Wala nang LPG eh. Pero yun nga, yung point ko sa sinabi kong masyado ng masalimutang mundo. Ako na lang personally, hindi mo alam kung ano yung mga pinagdadaanan ko sa buhay. So, maging nice ka sa akin. Kasi baka masunto ko yung mukha mo. Totoo. Alam mo yun? So, bakit? Hindi mo alam Kasi hindi mo naman kailangan i-broadcast kung ano yung pinagdadaanan mo eh. Para intindihin ka ng tao eh. Alam mo yun? Alam mo, may mga bagay na, especially social media, may mga bagay na hindi na dapat pinopost pa yung problema eh. Kasi, alam mo yun. Ano yun eh? I-spread Yan mo rin yung yung ano eh. negativity. Oo, tsaka yan yung magiging bala sa'yo ng tao eh. So, ayan. Late ko na rin natutunan yun eh. Kasi parang, technically, the more na mas ini-express mo yung mga problema mo sa social media, na ikaw, sa perspective mo, parang akala mo may pakialam sila sa'yo. No. Hindi, tsaka Ano tol, sila? siya? Ginagawa nilang entertainment yung problema ng isang tao. Ayan, Imagine, pag may na-aksidente, ano unang ginagawa? Naglalabas sa cellphone, nagbibideo. Content yun eh. Totoo. Yun ang Kahit di naman sa content creator. Hindi. Binibidyoan pa rin nila eh. Sinabi kong content yun. Sa mga comments kasi, kumontent ka pa. Oo. Diba? Inuuna mo yan. Pero, ito ang ano ko dyan.
Okay, binidyohan kita. Nakita nyo, in-upload ko, binidyohan ko. Pero, would you know kung tumawag ako prior ng ambulansya? Hindi mo naman alam eh. Hindi, unless sasabihin nung nagbe-video na, ito na aksidente, kung kilala nyo po, puntahan nyo po sa ganito. At kanina po, tumawag po ako ng ambulansya. Diba? Wala namang magaganon eh. Diba? So ano yung mga bagay pala na hindi dapat pinopost sa social media? Unang-una para sa akin, Dodo. yan, Dodo. Yung mga side chick. Diba? Ba't mo post? Anything Na personal. privacy mo dapat. Oo. Ako, as much as possible nga, ayoko talaga mag-post. Pero, kailangan mag-post eh. Yeah, I mean, Yung mga ganyan, part of manifestation yan eh. Nag-post ka ng negative, minamanifest mo yan. Namamanifest mo rin. Ang daming subconsciously na sinasabi natin, araw-araw, mga iniisip natin, hindi lang naman yung iniisip mo na prayers, manifestation, pati rin yung negative na iniisip mo, unti-unti, namamanifest. Sabi nga dun sa law of attraction, pagka nangarap ka, nagmamanifest ka ng isang bagay, halimbawa, ako ang gusto ko maging pinakamalupit na rapper sa Pilipinas. Namamanifest mo siya, good. Pero pag sinabi mo na, naghirap pala maging ganito. Dami palang problema. Dami palang kailangan ko lampasan. Ang hirap pala mag-recording. Ang tagal pala mag-compose. Namamanifest mo rin. Kasi di ba yung kwento dyan, yung genie, di ba may 3 wishes? Yung original daw, wala daw 3 wishes. Unlimited siya. Parang sasagot yung genie sa'yo, your wish is my command. Ngayon, pag sinabi mo gusto ko maging... The secret yan gusto mo maging magaling na rapper. Your wish is my command. Sabihin sa'yo ng genie. Pero pag sinabi mo, ang hirap pala. At saka ang dahil palang nito, dahil palang matrabaho pala. Parang di ko kaya. Sasabihin sa'yo ng genie, your wish is my command. So kung ano yung naiisip ng utak mo. Ang sabi nga nila, ang universe, iisa lang ang alam niyang sagot, yes. Alam nyo, isa sa natutunan kong ganyan, may nabasa kasi ako, kaya hindi ko ginagamit ngayon. Yung paggambawa, bayad na sa ganito, libro mo ako ng ganito, o kaya, never mo sasabihin yun, wala akong pera. Oo nga. Magmamanifest. Oo, ang lagi kong ginagamit na, may pera ako, sakto lang eh. Kumbaga, alam mo yun, ganun din, minanifest mo lang na sakto yung pera mo. Okay lang siguro okay lang na magkunwari ka na walang pera. Okay lang yun eh. Parang kasi... Hindi siguro magkunwari. Huwag mo na lang sabihin na may pera ka. Hindi. Parang live a normal life pa rin na as if na hindi ka pa rin ganun ka Kasi minsan... normal living. Normal living pa rin kahit meron ka na. Kasi parang pag masyado kang loud, it could also risk yung safety mo. Yung safety mo. Tsaka merong mga nag-i-evil eye. Lagi naman ganun. Oo. May time din na naging overrated yung manifestation eh. Lahat manifestation. Wala nang natira sa pool, no? Hindi masyado nang ilusyonado naman, tol. Dilulo na dilulo. Pero kasi manifestation comes with action eh. Yeah. Hindi pwedeng manifestation lang eh. Kasi, diba, parang nakakatanga naman yun na nasa harapan mo lahat, di mo pa rin gagalawin. Diba? Tsaka yung mga imposible talaga. Oo. Diba? Mag-manifest, kailangan ko lumutang ngayon. Kailangan ko medyo imposible. Yung kanina, yung sinasabi mo, yung, diba kanina sabi mo parang, kung pwede nga lang, wag na mag-post eh, sa mga social media. Isa sa mga problema ko yan, lalo na sa Chris Delano page. Kasi in real life, wala naman akong gustong sabihin eh. Pero, actually, sa, bilib na ako sa mga vlogger, lahat sinasapag. Hi guys, nagtututbrush ako ngayon. Diba? Kasi parang, syempre, pagkakain, no? Gutom ka na no? Simula lumamon. May sasabihin siya. Ang problema kasi sa SOCMED, kalaban natin, algorithm eh. Especially para sa atin. Alimbawa, ito yung Chris Delano page. Nung mga nakaraan, lalakas ng mga views ko dun. Pero parang almost 2 months ako din nagpo-post. Biglang patay ulit yung yung algorithm. So literal na parang yung reach ko sobrang baba. Tapos pero sa part ko parang nakawala na ako ng gana na gamitin yung page. Kasi parang wala nga ako sasabihin eh. Parang mag-iimbento ako ng sasabihin. Ayoko naman mangulit lang kasi ayoko naman mangulit na mandamay ng ibang tao, man-bully. Alam mo yung feeling na, magpo-post ka, lumakas yung traction, araw-arawin ko na to. Tapos after 3 days, 4 days, wala ka pa rin post. Ganun ako. Kaya pasensya na sa mga nakapollow sa Tiny Montana page. Pero pinipilit ko naman. Pero araw-araw ko na po sa personal Facebook mo.
Hindi, ang ginagawa ko kasi, nasanay kasi ako sa personal. Pero, ang pinapractice ko ngayon, Hoy! May nag-order sa 7foldclub.com. Wow. yeah. Hindi ko pa nakikita ko sino order pero thank you. Yeah. Okay. Oh, hindi ko nakikita yung mga ganyan ko eh. Shopify, lalabas yung Uy, pag nakakita kayo ng genie, tapos binigyan kayo ng 3 wishes, ano yun? wish, unlimited wishes. Tigi-isa lang. Tigi-isa lang. Tig-isang wish, okay. Oo. 4 bibigay, tigi-isa tayo lahat. Ano? Ah, Sino? ano? Kay Maricar muna. Mapunta sa akin lahat ng wish nyo. Dapat pinauna mo muna sila. Sige, Maricar. Ano, wala good health talaga no? Para sa family ko, tsaka sa mga aso ko, tsaka para sa may loves ko. Kasi sakitin to eh. Grabe Joke ka naman. Ina-acid kasi ito na madaling araw. Gogi, ang hirap pala magkaroon ng acid reflux. Di mo na ako ganun eh. Parang neto lang, parang past 2 months ago lang ako nag-start ma-experience yung acid reflux. Batang Gaviscon ka pala. Oo, Parehas tapos- tayo. Ngayon. Ito, may baon ako laging Gaviscon. As in, I-promote mo. Sabihin mo. Malay mo. malay mo, no? Ay, baka naman. Magpapa-acid kami. Magpapa-acid. Alak pa. Tapos ano, no? Grabe yung feeling. Sa Bulacan Namimilipit siya ako. lagi, May ano? sinasabi si Maricar. Pakinggan Ay, natin, sorry. guys. Ay, Sa nandiyan ka Bulacan siya lagi nagkaka-acid. Walang 24 hours doon na ano. Pero alam niyo ba? Buti ka. Pero no shit ah. Nung time na sobrang na yung acid ko, yung heartburn ko, sinearch ko siya. Part siya ng anxiety at saka ng tawag dito, stress. Totoo. Nagka-anxiety ako nung naramdaman ko na yung heartburn. Kala ko mamamatay na ako. Sabi ko, Oo. Ano pa pakiramdam? May time. Tapos Ang ito pa, hapdi sa dibdib, may masakit. tumutusok sa likod. Oo. Tapos ito pa malupit. Tinitignan ko, ano ba symptoms? Ano bang mabilis na remedy dito? Tapos the more na nagbabasa ako, Palala ng palala. palala. Alam niyo, Heart attack. pag nag-chat GPT ako, hanggang doon lang ako sa ganun. Hindi ko na sinasagad sa ilalim. Kaya ang hirap mag-search sa Google ng mga sakit eh. Cancer kagad yan. Cancer ka. Tangin na lalo ko nagka-anxiety. Might have cancer. Tapos madaling araw walang bukas Madaling na araw. na Tulog ako nun Tapos tulog ako. Tapos nagulat ako. May nakaganon sa kama. Tapos kinakalabit niya akong ganun. Tapos nakadapa. Sabi ko pa, para siyang multo na namimilipit na ako. Akala ko Wow. mamamatay na ako. So, parang 30 minutes biyahe papunta sa pharmacy. Oo. So, ako, habang wala siya, parang 2 oras na ako namimilip. Hindi, Ano yan, 30 minutes bangka? Gamit? Hindi. Hindi, malayo. Malayo kasi yung Sa Malolos, Bulacan pa yung pharmacy na 24 hours. Tangina kasi expressway ka nakatira eh. Oo. So, tangina, para ako mamamatay na. Tapos, parang naluluwa na ako. Tapos, lagi ako nagdadasal, Lord, ayaw pa mamatay. Ayaw pa mamatay. Paramdam mo naman na mahal mo. Tapos, may one time pa, nagagalit na ako. Parang sabi ko pa, nagpaparinig na ako sa kanya. Sabi ko, Lord, ano ba kasalanan na ginawa ko? Ano nangyari sa akin Yung parang naninisi ka na kasi wala ka namang ginawang masama lately. Tol, nasa Tanay ako, inatake akong heartburn. Tangina, alam mo yung ang sakit-sakit. Tol, gumawa ako ng remedy. Wala akong Gaviscon. Nagtunaw ako ng konting toothpaste sa tubig. Ininom ko, tol. Pwede yun. Hindi siya nag-work ng sagad. Pero ginaya ko lang yung mental feels nung Gaviscon. nairaos ko naman. Tapos, may nakita akong Skyflakes. Skyflakes, tol. Ay, crackers. Crackers, tol. Crackers. Malaking tulong siya para Tulong doon. mag-balance yung Crackers. acidity sa sikmura mo. Tsaka Saging. mushroom. Saging. Ay, mushroom. Ano yung tawag nun? Yung malambot? Malambot. Ano yun, Gab? Betlog. Malambot na kinakain ng mga bata. Dodo? Pochi. Mga ano yun? Oh, Pochi? Hindi. Marshmallow. Marshmallow. Totoo. Marshmallow daw. Saging. Saging ang pinaka the best na pangontra sa Talaga ba? Oh, na-research ko eh. Bahala kayo dyan. Uy! Pero ano to? oras na para sa Uy. kada comments. Ay, game na ba yun? Ang ina ng tunog ng ano ah. Okay na yun. Tingnan natin. Uy! Hey. Okay, nawawala Okay, po. okay. Ang Kada comment, number 1, give it up for me. Okay. Ang unang komento mula kay Jetro Nathan Jetro Nathaniel Behar 8450. Solid talaga tong podcast. Sarap makikwento. Fit na fit ang chemistry nyo. Appreciated
si Chris Delano. Parang di ako Ba't marunong ganyan ka magbasa, magbasa? no? Kaya nga eh, Ano parang ba, nag-grade bobo 2 eh, ka ba? no? Kaya nga eh. Ano Oh, sabi? yun. Bakit ako? So solid talaga tong podcast. Sarap makikwento. Fit na fit ang chemistry niyo. Appreciated si Chris Delano. Thank you. Thank you. Yeah. May nag-message niya eh. Ang effort ng message niya directly sa personal Facebook ko. Sobrang haba. Si Maricar yan. Hindi. Ganun mag-chat yan eh. Sinasabi niya hater ko daw siya dati. Based sa na-portray kong image na hindi naman sinasadya kasi syempre battle rap eh. Tapos nung napanood niya daw yung podcast, parang nagbago yung pananaw niya. Speaking of hater, yung sinabi ni Ice Rocks na hindi mo alam yung Prime Abra. Ay, oo. Tol, kwento mga konti. Gagi. Na ano ka ba ron? Akala ng mga tao, yung mga pambabash, kaya wala nang tumatago sa bash akin eh. Na hindi na ako naapektuhan eh. Kasi pag na-experience nila yung prime bashing ng Abranatics, gagi walang yan, tas puro babae. Hindi ako nakalusot doon, tol, sa Abranatics na yan. Oo. Ayun na, nadamay. Oo, nadamay ka dun eh. Lahat. Gago, Totoo iba. pala sila. Gago, community sila. Doon ko unang nakita na may community pala na. Sabi ko noon nag-post ako, yung Shots Fired Days. Sabi ko gusto nyo ganito na lang. Masyado kayong madadaldal Abranatics ka ako. Ikakat na naman to ng mga tao. Pero hindi ganito to. Sabi ko, gusto nyo ganito na lang guys. Sabi ko yung lahat ng Abranatics dyan, tsaka mga fans ng Shots Fired, magsuntukan na lang tayo. Puro babae ang Abranatics. Hindi, may mga lalaki rin, mga bata pa noon. Oo. Inaasar ko pa ng mga 13 years old pa babae yung mga fans. Pero hindi naman, syempre. It's just that, nung prime kasi ni Abra na yon, alam mo yung gwapings-gwapings, kaya mas maraming babae siyang fans. So, ayun, di ako nakalusot doon, tol. Taba mo! Ang dami sinasabi, ang taba mo. Pero ito na-experience din namin ni Ice. Unti-unting nag-shift yung Abranatics sa amin na to the point na nakipagbati sila. Binigyan kami ng cake. Nung parang leader nila. Kung kinain nyo yun, napakatanga nyo. Naalala mo ba? Hindi. Pinamigay namin. Kala ko kinain nyo eh. Hindi, no offense. Tangina, Pero sobrang tagal na nun eh. Inabutan kami ng cake ni Ice sa B-side. Babae nagabot. Nakalimutan. Friend ko pa rin sa Facebook yun eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya eh. Tapos, syempre kami ni Ice, pinamigay din namin. Kasi baka mamaya may lawsuit eh. No offense, syempre for security purposes lang namin. Pero yun nga, nagabot ng cake, nangingi ng sorry. Kasi parang nag-tweet kami ni Ice na parang, hindi nyo ba naiisip or naiintindihan yung concept ng battle rap na walang sense kung sobrang bait namin dito? Kasi battle to eh. Yeah. Diba? Maglalabanan kayo sa isa't isa na magkukupalan tapos expect mo na sobrang bait ng ipapakita namin. So parang, ayun, siguro naging ganun na lang din yung image namin, na portray namin na parang villain Parang kami. inaaway nyo si Abra. Ganun. Oo. Ganun ka-wild ang mga fans ni Abra dati. Gagi, Mga Abra sobrang na. wild. Kaya, First time pero No? natawa ako nung naalala mo yung Chris Delanotics. Wala mong ganun. Meron. Ako lang nagsabi. Pero kasi may nakita akong isang profile ng fan. Nang ina yung cover photo si Chris Delano tapos nakasulat sa buhangin, Chris Delano is life. Naalala mo yun? Yung pinagtatawanan natin nila, Price. Marami nagdana ako ng picture ko dati. Diba may Hindi. ligaw ng picture ng mga Sa buhangin nga sinulat niya, Chris Delano is life. Tawa kami ng tawa. Sorry, but he's my life now. Anyway. Hindi, sa Okay daon na. yun ba? Hindi sa daon yun? Hindi. Kailaw yun tuloy. Hanapin ko yun. Nalimutan ko na eh. Anyway. Sige na. Comment number 2. Mula kay William Medina, 3594. Yon. Namiss ko marinig yung meron akong tropa ni Gab. Irita ni Tiny pag kinakalabit siya ni Chris, pagpapalakpak ng gilagid ni Chris sa mic. Ano? Pagunguya? Pagpalakpak ng gilagid ni Chris sa mic kapag umunguya. At mga hugot ni Maricar kay Chris. Haha, kaso kulang pa din. Hindi nabanggit yung chimenea nila Tiny at US era. Ito Kakabanggit lang ng US. Gusto mo banggitin ko yung chimenea? Chimenea. Tropa ni Gab. Banggitin mo yung tropa mo. Tropa. May tropa ako dyan. Shoutout sa'yo. Tropa tayo. Sabay ba tayong umubo? Yun. Yung mga ganun bagay, palaging mga yan. Kasi ako nairit talaga ako pag kinakalabit. Tapos nakatingin ako sa kanya. Tapos nag-uusap kami. Parang tanga, di ba? So madalas ako mairita sa ganun. Yung pagnguya ni Chris, pag may pagkain kami, yun, makikita nyo yun. Hindi niya kayang pigilan yun. Walang manners na putayin natin. Next. Ayun si William Medina, Shoutout sa'yo, 3594. William, manabing number. 35. Kada comment, number 3.
Mula kay Luis Sarmiento dash ko 7PG. Tayo na, solid. Kakatanggal kayo ng stress. Grabe. Yung mga sinasabi ko na maraming, yan, kagaya niyang, kung ano man yung pangalan niya, hindi natin alam pinagdadaanan niya sa buhay. Kung stress reliever niya pala tayo, nakakatuwa. Maraming salamat at natutulungan kayo namin in some ways, di ba? Yeah. So, sana mawala ang stress mo araw-araw. And here's comment number 5. 4 pa lang yata. Minus 3. 1. Kaya ba 3? 3 pa lang. Sa pangapat na. Pang 3 yan. Pang 3 na ba? Okay. Mali ako. Comment. Kada comment number 4. Mula kay Can't Handle This Ass. Oh! Ooh! Sana I like the babae. name. Sana babae ka. Kung lalaki yun. Mali. Candidate for the best episode of the year. Sa ano to? Last na ano? Ano yun? Episode 1 ng season 2? So, candidate na best episode yan. Oo. Salamat. At nagustuhan nyo. At actually, nagugustuhan nyo lahat ng episode namin. At May daga. Baka si ano yun. Sansan. May umiiyak. Si Sansan ay... Ang magbabasa ng comment number 5 ay si Chris Delano. Alright. Okay na yung... Give it up Ba't for like yung binibigay Chris mo? Delano. Woo! Comment number 5. Tenen. Ay. Oh. Ooh. Parang pang sexy siya, no? Ooh. Oh. Wow. Okay. Na-confine na ako ng upload. Buti na lang talaga. Kala ko, di na ako aabutan ng bukas. Oh, grabe. Si Maxwell Almodiel. Maxwell, kung ano man yung pinagdadaanan mo, nagtitrip ka man, pero I'm sure baka totoo yung sinasabi mo, hindi namin alam. Kung ano man yan, tol, kapit lang. Gamitin mo kami na kung ano-ano man na pampatanggal ng stress mo. Oo. O kung kailangan kong basagin si Chris para masaya kayo, At gagawin yan na ko. maging gamot sa yung kalungkutan. Sa akin wala Yeah. naman problema kung babasagin ako lagi. Basta huwag niyo kakalimutan pumunta sa www.sevenfoldclub.com. Tsaka, bakit isang website lang ang kabisado ka na. kailangan mong puntahan? Meron din naman. Pwede ka namang mag www.salute-official.com para makita ang mga bago naming releases. Yes. Yeah. At yan ang Kada Comments. Comments. Pang! Alam, parang ang sarap ng parang subukan mag-live. Ano, Kailan ba tayo Live pwede mag-live? na. Okay. Live na Podcast. may mga Kasi imagine audience. sa Telegram natin, meron tayong 1,000 subscribers. Dito sa bagong Facebook group natin na netong week lang naman natin ginawa, nakalimutan ko na basta nasa almost pag ganong number na rin. Kung real life yun, ang dami nun. Actually. Diba? Oh, 10% nun, marami. Start kaya tayo ng live podcast tas parang 50 lang yung limit. Sige, magpalunin natin yan para gusto namin lahat ng mga taga-abroad umuwi para pag-usapan natin lahat ng mga problema nyo. Anyway, kidding aside, kung mapapansin nyo, puro ang nagko-comment sa atin kadamihan ay puro about sa problema nila, sa stress, ganyan. Mga tol, gusto lang kasi ang dami ko nakikita sa news na stressed out, may mga depression na pinagdadaanan. Tol, mental health ay isang seryosong bagay. Gusto lang din namin sabihin sa inyo na hindi lang kami puro podcast dito at pinagtatawanan nyo kami, whatever. Tol, kung alam nyo ang mga Facebook account namin, kung gusto nyo ng kausap, hindi lang kami palaging makakausap ng tawagan, pwede nyo kami i-chat, tol. Ako The best platform siguro, Facebook group ng Kada Kwento Podcast. I-post nila doon, maraming kakausap sa inyo, tol. Gamitin natin yung platform ng Facebook para mag-reach out ang isa't isa sa isa't isa. Ito ang maganda sa Kada Kwento Podcast, yung community na binubuo natin. Kasi lahat dito parang feeling natin, kabarkada natin sila Family, dati. yeah. So, ngayon kayo, huwag kayong mahihiya mag-post doon sa Facebook group natin kasi hindi man kami makareply kaagad dyan, may mga magre-reply tayo dyan ng mga kapwa natin kada. Yeah. Kung alam yung nararamdaman nyo na, tol, parang ayaw mo na. Tol, wag. Tanda mo, marami kang kada dito. Diba? Mismo. PM nyo kami.
sa IG, nagagawa nyo nga kaming itag eh. Nakikita namin lahat yan. So sasagot kami, sabihin nyo lang. Oh. Kasi hindi naman kami mga batong tao dahil nararanasan din namin kung ano yung nararanasan nyo. And gusto ko lang din gamitin itong opportunity na to. If ever na may mga nararamdaman talaga kayong nagpapagulo sa isip nyo at parang gusto nyo nang bumigay. Tol, meron tayong tinatawag na NCMH Crisis Hotline. Yes. Ito yung parang ahensya ng gobyerno na umaano sa mga may mga mental issues, let's say. Tol, ang hotline na to ay 0917-899-8727 at 0966-351-4518. Meron din tayong InTouch Community Services, 02-8893-7603 at ang mobile nila ay 0917-800-1123. So, ilan lang yan. Last, meron pa tayong Hopeline Philippines. Pwede nyo silang ma-reach out 02-8804-4673 at 0917-558-4673. Tinesting ko to last time na nalala mo nung na-anxiety ako tapos pinuntahan kita. Nagtry akong tumawag dito sa Hopeline sorry, Philippines. Pwede ka mag-open up sa kanya, min. Makikinig lang siya. Papayuhan kanya ng mga maliliit lang na, alam mo yun, yung kung minsan kasi ang problema ng mga kada natin, tol, yung Hindi walang sila- nakikinig. Oo. Alam niyo yun, apakalaking bagay na may nakikinig. Sa'yo. Tsaka, alam niyo yung, kung ikaw, normal ka, wala ka nararamdaman ng mga ganyan-ganyan, tol, try to check mo rin yung mga kaibigan mo. Tsaka huwag kayo mahihiya humingi ng tulong. Yeah, Kasi, yeah. alam mo yun, hindi nyo naman malalaman kung hindi nyo susubukan eh. I mean, siguro may mga sumubok na dyan, di talaga sila Tsaka pinapakinggan. lahat ng problema may solusyon. Tsaka, tol, Tandaan nila yun. lahat ng mga naiisip nyo ay pwedeng pag-usapan. Ito yan eh, may kasabihan nga. Parang napanood ko kay Jay-Z to eh. Interview ni Jay-Z. Not everything happens to you, but happens for you. Ganun. Yeah, tailor fit para sa So, minsan, akala mo, yun katapusan na ng lahat, pero yun pala, hinuhulma ka lang ng panahon. Tsaka kaya mo kasi. Saka, yung mga maliliit na bagay, huwag ka mag-dwell. Diba? Tawag dito, yung mga nararamdaman natin kasi sa mga buhay-buhay natin, hindi lang ikaw nakaramdam yan. Maraming nakakaramdam. Malay mo yung pag-open upan mo, mas maganda yung mapayo sa'yo. Kasi, Actually, yun sige. ano dyan eh, di ba? Gamot dyan. Kailangan mo i-open up talaga eh. Kung kanino man. Gusto ko lang i-shoutout si Mike Champion. Si Mike Champion kasi, tol, nung mga times na dark din siya, yung face niya, isa ako sa tumatawag-tawag dyan, tol. Umiiyakin sa akin. Sorry, nasabi ko na Mike ka. Pero kasi, binalik niya yung favor na yun sa akin last time. Yung wala akong makausap, tol, na parang nilalamon na ako nung kung anong nasa utak ko. Minessage ko siya. Tol, busy ka. Alam niya na agad, tol, tinawagan niya na ako. Kasi hindi kami lagi nag-uusap niya ni Mike eh. So, shoutout sa'yo, Mike. Tol, kahit ano, try mo lang, tol. Hindi ako sa nagpo-promote hindi to shameless plug, pero may kanta ako dating ginawa, untitled Teka Lang, kami ni JP Bakalan. About siya sa mga gantong sitwasyon. Yung kaya title ng Teka Lang ay ginawa ko siya nung nabalitaan ko yung kay Jamir ng Slapshot. So, naisip ko kasi, tol, maraming bagay na pwedeng hindi matuloy at pwedeng masagip ng salitang teka lang. Diba? Teka lang, pag-usapan natin. Makipag-usap ka, tol. Lumabas ka dyan. Kausapin mo yung ano. By the way, nasa Spotify yan. So, hindi daw nag-promote no? Pero yun nga. So, tol, kausapin mo kami. Kung wala kausap sa'yo, parents mo hindi ka kinakausap. Tol, nandito tayo, tol. Bigyan natin yung cellphone number ni Tiny. Bigyan mo. Ang number ni Chris Delano ay... So, ayun nga. Hindi man kami in-expect yung sasagot ng tao. Kasi minsan sa messenger, bigla may tumatawag. Oo nga. Nagsasama na ang boss. So, ayun. Minsan may tumatawag. Chat nyo. Pwede tayo mag-chat. tol. Chat. Yeah. So, ayun. Anyway, umaba na ating usapan. Pero, Dumidilim na. Palubog na ang araw. Yeah, wala na nga. Lumubog na. Lumubog na. Buti na lang, marami tayong equipment. Anyway, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Brang. Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng Season 2 ng Kada Kwento Podcast. Podcast. Let's get it. Yeah.